All systems go na raw ang COMELEC para sa eleksyon sa Lunes, pero hanggang ngayon marami pa ring issue ang kinakaharap nito, gaya na lang ng naantalang source code at mga aberya sa PCOS machine. Sinilip ng reaksyon ng mga paghahanda ng COMELEC at aming inalam kung handa na nga ba talaga sila. Nagsagawa ng final testing at sealing ang COMELEC sa ilang mga PCOS machine sa mga polling precinct. Maraming PCOS machines ang pumapalpak. Sa kabila ng mga bumabanderang aberya ukol sa nalalapit na botohan, kumpiyansa si COMELEC Chairman Sixto Brillantes na magiging matagumpay at maayos ang eleksyon ngayong darating na Lunes. Walang ayos ang final testing and sealing. Rinitik naman namin na hindi magkakaroon ng problema. Lahat ng nangyari noong 2010, na sinasabi ko, inayos na namin. Sa isinasagawang final testing and sealing ng mga PCOS machines na nagsimula pa noong Mayo 2, minor glitches lang umano ang mga naging problema katulad na lang ng paper jamming at mga PCOS na ayaw gumana agad. Hindi mga problema yun. Maraming mangyayaring gano'n. Sa umpisa, kinokorek na natin lahat yun. Kaya nga mayroong final testing eh. Naging malaking issue rin ang source code ng PCOS machines. Huli na raw nang maibigay ito sa COMELEC ng kumpanyang may hawak ng software. Nakalagay din sa batas na once alam mo na kung anong gagamitin mong makina, kung anong technology ang gagamitin, the COMELEC should promptly make the source code available to any interested political party or group for their review. So dapat nung Marso din, sabihin mo na Abril, naging available na yung source code. Ngayong araw na ito, napasakamay na ng COMELEC ang naturang source code. Sa mga paaralan naman, abala na rin ang lahat sa paghahanda sa botohan. Dito sa Bonifacio Javier National High School sa Mandaluyong kung saan 9,000 ang inaasahang boboto, naging matagumpay ang final testing and sealing ng PCOS machines. Very smooth. Smooth ang ginawang testing and sealing process. So I believe that they are very much capable na to serve on the May 13th election day. Handa rin sila sakaling mawala ng kuryente lalo't napapadalas ang brownout sa kanilang lugar. Merong isang reserbang baterya kada PCOS machine. Tatagal daw ito ng 12 oras na operasyon. Pero sa liblib na bahaging ito ng Cabuyao, Laguna, hindi raw nasolusyonan ang kanilang problema mula pa noong nakaraang eleksyon. Mahina ang lahat ng telecommunication signal sa lugar kung saan nakadepende ang pag-transmit ng data ng PCOS machines. Dito po sa Casile Elementary School, nahirapan po kami mag-transmit ng boto kasi po mahina po yung signal nung pinagamit sa amin na modem. Kailangan pa po namin dalhin sa baba para lang po makapag-transmit ng boto. Kahit ano pong network ng cellphone, doon wala pong signal. Noong 2010 elections, 8% sa lahat ng mga presinto sa buong bansa ang nagkaroon ng problemang mag-transmit ng kanilang resulta dahil sa problema sa signal. Mahigit 3 milyong boto ang damay dito. Kung hindi malulutas hanggang Lunes na mga presintong may ganitong problema, mano-manong dadalhin ang CF cards ng PCOS machines sa lugar na may signal. Delikado raw ang ganitong pagbabiyahe ng mga resulta ng botohan. Kung yung dati, yung ballot boxes na hijack, ito mas madali kasi maliit eh. Para kay former COMELEC Commissioner Gus Lagman, kulang ang mga kasalukuyang paghahanda ng COMELEC para sa halalan. Bukod sa mga problemang pisikal tulad ng paper jam at failed transmission, nariyan din ang pangamba ng pagpapalit ng mga CF cards. Paano nila may ensure na kasi sinasabi nila yung source code na review na ng SLI, no? Yung source code na yon, ito yung na-translate sa binary code at yun ang nilo-load sa mga PCOS machines. Now, 76,000 yung mga makina na yan. At paano nila malalaman na yung mga in-install na binary code do sa 76,000 machines, pareho ng source code na ni-review ng SLI. Ganoon din ang opinyon ng National Movement for Free Elections o NAMFREL. Gaano karami kaya yung kanilang replacement
machines. Pangalawa, gaano kabilis nila mapapalitan. Pangatlo, nariyan ba yung naka-standby na madaling tawagan ang kanilang mga technicians? Sagot ng COMELEC, ginagawa naman daw nila ang lahat ayon sa tungkulin nila. Sa dami ng detractors namin na ang iingay pag malapit na eleksyon, gusto namin ipakita na ito ginagawa namin. Pero banat ng mga kritiko, Tingnan na lang natin sa araw ng eleksyon. kahit todo na ang paghahanda ng COMELEC, may ilan pa ring mga detalyeng maaaring pagmulan ng gusot pagdating ng halalan. Pero sakaling hindi nila ito maplansya pagdating ng Lunes, nasa kamay na ng mga mamamayan kung paano pagmamatyagan at poprotektahan ang kanilang mga boto. Ako po si Cristina Lazo, nag-uulat para sa Reaksyon.